8 universidad na pinagkaisa ng misyon at pangarap. Ang ibahagi ang kausayan sa academics at sports. Ito ang University Town Season 2. Welcome to the University of the East. Second stop ng University Town, ang home of the Red Warriors. Ano naman kaya ang kaalaman at mga kwento na matutuklasan natin sa likod ng 12 building ng UE? Sigurado magiging worthwhile ang ating muling pagbisita sa ating mga US students. Maraming mga inspiring stories tayo matututunan at syempre, mabibigyan tayo ng pagkakataon na makilala ang mga proud bearers of the red and white legacy. So, are you ready? For what? Everything. Ito Gretch, can you do this? Up, drop. Sige nga! Yo! Let's go! 5, 6, 7, 8. In the club, I'm on the retro. Guaranteed I'm gonna leave with a new sex bro. Let's go. It's alright, I'm racing behind. I got the hard eyes. I'm OG for Joey. I might be Russell Brown. Attention to my eyes. Probably will be alright. Nakala mo ikaw lang? Ito na guys, ito na. Gabi! Ano yun? Let's go, guys! Ingat, baka mahulog ka. Okay guys, bagong lahat, palakpakan muna natin. Napakagaling nyo kanina. Dami namin natutunan Oo. Pero ngayon kamustahin muna natin, syempre yung Armada, yung winning group namin. Winning group! Kasama ko yun, Melvin. How are you? Ayos lang. Ano ba ibig sabihin ng Armada? Armada, ang ibig sabihin niya, Fleet of Warships. Yun. Fleet of Warships, grupo ng mga barkong pandigma. Ayun pala. Oo. Paano nabuo yung grupo? Kakaiba. Nabuo siya actually, magkakaibigan kami, kumbaga magtotropa lang siya. Tapos, nag-decide kami na parang gusto namin mag-compete, gusto namin i-represent yung UE. Ano yung mga recent competitions sa sinalihan nyo? UAAP Street Dance, yun. Tapos, okay lang, medyo hindi lang kami pinalad na pumasok sa top 3, pero nag-top 4 naman kami. Tingin nyo, anong secret weapon nyo? Ito ba si Goblin? Si Goblin! Si Gong Yu! Ayan,
Si Gongye, ay ka nga. Kakaiba. Kulay. Eh, Robby, kung may goblin ka dyan, ako naman may Park Bogum. Ayan, o. Pero syempre, bukod sa Armada, meron din naman silang UE Pep Squad na pinagmamalaki. Punong-puno ng energy pala nakikita natin sila madalas sa mga games sa UAAP at kayo nga yung bumubuhay sa mga atleta ninyo, no? Gaano ba kahirap para sa inyo na buhayin yung mga teams ninyo sa bawat laro? Kapag nag-cheer po kami sa crowd ng UE, mas lumalakas po ng loob siyempre po ng Warriors na maglaro po. Pag tuturo po kami ng cheer kapag po pasukan, kailangan po i-disseminate lang po ng cheer po sa mga estudyante po para pagsabay po nila sa amin. May tanong ako, May game. lagi ba kayo masaya? Diba? Cheer dancer ka kailangan, nagbibigay ka ng saya, no? Palagay ko, dapat dito ako sumasama lagi, no? Ba't mo nasabi yan? Ba't mo nasabi yan? Hindi, kasi lagi sila masaya. Bakit? Malungkot ka ba? May tanong na ako, ano magsabihin ng yung mga bomba-bomba dyan? Bomba, UE, Igma, Kadima po, ibig sabihin po means to move forward. Ah, yung Ikaw ba, nakabomba ka na? Naka-move forward. Kailangan lagi po tayo move forward. Ayan. Tama yan. Move forward lang palagi. Ano, palapakan na natin. Ingat ha. At kailangan na namin bumomba. Move forward at marami pa kaming explore dito sa iyo. Maraming salamat guys. Good luck. Kahit anong mangyari, big fans na kami ni Gretch ng UE Pep Squad at ng Armada. Maraming salamat. At bukod nga sa Armada at UE Pep Squad, marami pa tayong makikilala ng mga Warriors na magaling sa academics at sports. Oh. Ano, tara na? Tara. Go. Dalawang classroom at mahigit 100 estudyante. Alam mo ba yan ng humble beginnings ng UE? Talaga? Alam mo, malayo na talaga ang narating ng UE na may 12 buildings, Oh. merong 3 campus at libo-libong estudyante. Grabe. At alam mo ba, dati kinilala ito bilang Philippine College of Commerce and Business Administration dahil sa specialization nito sa accountancy. At alam mo ba, na mas nadagdagan pa yung mga signature courses niya, kaya naman isa sa mga pinakasikat ngayon ang UE sa Manila. Kaya mas kikilalanin pa natin ang makulay na kasaysayan ng University of the East dahil makakasama po natin ang Executive Vice President na si Ms. Carmelita Mateo. O tara, gusto ko. Kasama po natin ngayon para kwentuhan tayo ng konti tungkol sa kasaysayan ng University of the East ang kanilang Executive Vice President and Treasurer, Mrs. Carmelita Mateo. Hello po. Hello. Maaari niyo po kaming kwentuhan paano po nagsimula yung University of the East? Ang UE, it started as just a review class lang. No, they rented 2 rooms doon sa Dasmariñas Street for 110 reviewees. So, hindi pa siya yung formal school talaga. And then, nung nakuha na ng CPA mga reviewees, out of the 110, almost majority passed, and then 4 were included in the top 10. So, this encouraged yung mga founders, no? Sila Dr. Francisco Dalupan, no? Magtayo na talaga ng school. And that is the Philippine College of Commerce and Business Administration. 1947 nang formal na itinatag ang PCCBA at pagkatapos ng halos 3 taon, iginawad sa eskwelahan ang university status. Dahilan para palitan ang pangalan nito sa kilala natin ngayon na University of the East. Unang sumikat ang eskwelahan dahil sa patuloy na pamamayagpag nila sa larangan ng accountancy. And as years went by, pinatunayan nila na kaya rin nilang mag-produce ng world-class alumni sa iba't ibang kurso tulad ng information technology at dentistry. Later on, na kami ng mga ibang colleges, arts and sciences, dentistry. Ngayon, meron na kaming information technology na which has been recognized as the Center for Excellence. May matanong lang po, bakit po ba white and red ang naging kulay ng University of the East? Ang official colors ng UE talaga were blue and gold. But then, NU, yun ang official color nila eh. So, we had to choose another color. And the founders siguro, they chose red.
kasi ano yun fighting color ang red di ba? A reporter ng sports noon ang nag-ano ng Red Warriors. So we adopted that as our logo. Yung silhouette of an Indian warrior kasi di ba yung mga fierce warriors, yung mga Indian warriors Isa nga namang palaban na komunidad ang UE, pero lingid sa kaalaman ng iba, kahit 67 years and counting na ang universidad, naging biktima rin ito ng mga krisis na talagang sumubok sa katatagan ng mga warriors. During the 1980s, yung nag-economic crisis, di ba UE was almost sold to a religious group, the Maharishi. Muntik na talaga, but it was not approved by the Department of Education. Pero lumaban. So ngayon, okay na kami. Unstoppable talaga. Maraming salamat. Thank you. Salamat din. Sige. Sige. Salamat po. Sige, okay. Alam mo ba, Robby, pag sinabing UE, hindi mo pwedeng hindi puntahan ito. Lalo na tayo ngayon sa building ng isa sa mga pinakasikat na kurso ng UE, ang College of Dentistry. Sinasabi nga nila, the best of the best dentists came from UE. Tama. At feeling ko kailangan magpa-check up sa taas. Pati nga, smile. Yun nga yung problema ko Hindi ko alam kung kailan ako last nag-smile Tara na. Wow! Hello! Hello. Oo. Piolo. Nice to meet you. Siyempre, sobrang swerte natin ngayon kasama natin yung ilan sa mga pinagmamalaki talaga ng UE when it comes to dentistry. Oo, si Eliza Morasa at saka si Jason Jimenez. Ito nga si Eliza, ito yung cum laude. Nag-iisang cum laude ng graduating class ngayon. At si Jason Jimenez naman, dancer. Kasama Sa Armada. Yung pep squad. At nag-aaral pa ng dentistry. Okay kayo? Student athlete, yeah. Oo. Sa tingin nyo bakit ito yung talagang top school when it comes to, dentistry? Unang-una, sa curriculum namin, of course, we strictly follow the CHED curriculum. Pero not only that, yung curriculum namin, it also tackles a wide range of dental subjects, both academically and clinically. So talagang pinupush nila kami to excel further. Hindi lang restricted dito. Syempre, they want us to compete also, not only locally, but also internationally din. Yan. At para mahubog ang kanilang students into world-class dentists, nag-invest ang universidad sa ilang top-notch facilities at laboratories. Kasalukuyang may 8 laboratories ang UE para sa kanilang undergraduates at may sarili rin silang dental library para sa mga estudyante. Yung facilities kasi dito sa UE, parang complete na siya, all-in facility. Tapos may bagong program siya, yung dental technology. This June, ilalunch siya. Yun, for new students siya. Tingin pa natin binibida talaga na best of the best dentists come from UE. May pressure ba on your part to excel? Siguro sa part ko, kasi walang dentist sa family namin So parang pressure yun sa akin na pagsabayin yung pagiging athlete ko tapos ma-maintain ko yung standards dito sa College of Dentistry. Well, coming from a family of dentists, hindi naman ako pinipressure. Parang they just want me to enjoy dentistry. Pero no pressure at all on my part. Ano ba yung sikreto para makapagpangiti ng tao? Para sa amin, para mapangiti namin yung mga patients namin dito sa school, of course, ginagawa namin yung best namin para mabigay yung ultimate quality of treatment for them. Ayun, quality ng pagmamahal. Okay yan. Para ngumiti tayo at palagi tayong maging masaya. Treatment lang, Kailangan maganda yung treatment. Kakaiba kayo. Maraming salamat sa iyo, Eliza, at saka Jason. Good luck. Smile tayo para sa mga pamilya natin. In 3, 2, 1, smile. 8 universidad na pinagkaisa ng misyon at pangarap
ang ibahagi ang kahusayan sa academics at sports. Samahan sina Robbie Domingo at Gretchen Ho sa University Town Season 2. Pwede? Thank you very much. Alam mo, Gret, kilala rin ang University of the East dahil sa mga estudyante nitong lumaban at umangat sa iba't ibang larangan. At ang ilan sa kanila ay makikilala natin ngayon ang mga tinitingalang Red Warriors pagdating sa sports at broadcast industry. Saludo. This is ABS-CBN Channel 2. Now signing on. 40 years of ABS. Mula sa minsang lapitan. Labanang kay tagal mo nang hinihintay. Immortal. Siya ang tinaguriang Golden Voice ng ABS-CBN. Ladies and gentlemen, from ABS-CBN Broadcast Center in Quezon City, we'd like to thank all our friends. Bago nagsimula ang mahigit 30-year career ni Peter Musngi bilang voice talent at radio personality, naging estudyante siya ng University of the East. Accounting ang kinuha niyang kurso noong 1969. Habang nag-aaral ng mga numero, ang taglay niyang pagmamahal sa musika at sa radyo ang nagdala sa kanya tungo sa karerang babago sa kanyang buhay. My sister was managing a radio station in Isabela. Sabihin niya, alika dito, bibigyan kita ng 20 pesos per program. Wala kang gagawin kundi mag-spin ng records. Records pa nun. You know, listening to music was one of my hobbies then. And I was being paid for it. So sabi ko, okay lang, wala problema. And then after that, yung buong barkada ko, ititreat ko, kakakain kami ng pansit. And it was a beautiful life. At nang minsang sumama sa kanyang kapwa UE student sa isa sa mga ABS-CBN auditions, nadiskubre ang angking talento ng binatang Peter Musngi. That tipping point was when one of my classmates and good friends sa UE was really into joining auditions, no? Sabi niya, "Lika, pang moral support man lang, sumama ka sa akin." And one of the places where we went was ABS-CBN. I was so amazed na dun sa Studio 1 ng ABS-CBN, ang daming nag-audition, hundreds. And sabi ng kaibigan ko, "You're here anyway." Sabi niya, sige na, subukan mo na. Long story short, nakapasa ako hanggang sa third stage. Hindi siya nakapasa ng first stage. And I think that's when the broadcasting bug bit me. And I said, kaya ko to eh. Our 11th awardee, our boss, Mr. Peter Musngi, the voice behind ABS-CBN, Vice President DCMM, Manila Radio Division, ABS-CBN Corporation. At kahit nakilala na bilang Peter Rabbit at boses ng ABS-CBN, dala-dala ng Proud Red Warrior ang mga core values ng UE sa kanyang pagbibigay serbisyo sa mga Pilipino. Comprising Doc Puralay. Maraming salamat po. Kung wala po kayo, wala ang DCMM Radio Patrol sa East 30. You have a very good learning institution like UE that has high standards, number one. Number two, that has the core values, the right core values, no, to develop us into not only a very good Filipino, but a very good human being. No? And therefore, I think it's a privilege to be schooled in UE. From my days in a Catholic school sa elementary, and then my seminary days in high school, and then the values that UE taught us, everything fell into place and nag-dovetail. They were congruent with the fact that, you know, service is really the primordial reason for being a success. Nakilala namin ang isa sa mga graduating UE Communication students na pangarap din magtagumpay sa industriya, tulad ng nagawa ni Peter Musngi.
I'm Marisa Barrera po, and I'm currently a fourth-year student of University of the East taking up Bachelor of Arts major in Communication. Ang pangarap ko po ay maging isang field reporter na pinagkakatiwalaan sa larangan ng journalism and broadcasting. Bilang aspiring journalist at UE student, batid ni Marisa ang responsibilidad na kaakibat ng pagiging media practitioner. Mission kasi namin na dapat dedicated ka sa service mo sa youth, then sa country, and kay Lord. Bilang responsible citizen ka, dapat trustworthy ka. Dapat yun yung pinopossess ng isang reporter and student leader. Kaya excited po ako na makita si Sir Peter kasi naniniwala po ako na pinopossess niya po yung credibility na trustworthy siya sa larangan na alam kong tatahakin ko in the future. Hi! Sir, hi! How are you? Okay lang po. Oh, go Red Warriors again. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Babatiin ko lang yung aking mga alumna mula sa UE. Nandito sila, si Marisa Barrera. Ba't ang babata nila? Oo, kasi Hindi mo sila kaklase. meron kaming interview. Pero wala pang bagong listahan ng kompletong mga pangalan ng mga nasawi. Madam yan, you can check kung sino na nakapot yan. So ito talagang Salamat po ng marami. Good night. Have a safe weekend, everyone. Imaginein mo na you're actually recording a plug for University Town. Oo. Okay. So i-record, lalagyan ng music, lalagyan ng video, tapos boses mo ang gagamitin. Dedication to servicing the youth, the country, and God ang tatak ng Red Warriors. Abangan sa University Town Season 2. Ooh, very good. I'll let you listen to the Channel 2 version. Channel 2 version. 8 universidad na pinagkaisa ng misyon at pangarap ang ibahagi ang kahusayan sa academics at sports. Samahan sina Robbie Domingo at Gretchen Ho sa University Town Season 2. Pwede? Thank you very much. I think that being a fourth-year student, very soon, after graduation, haharapin mo na talaga yung tunay na mundo. At yung tunay na mundo, nangangailangan hindi lamang ng swerte, manapa, kailangan nun ng pinakamagaling na Marisa na pwedeng lumabas. So, bukod sa galing, dapat may kasamang sipag yan. No? So, you work very hard. Sabi nga ni Elon Musk, no? There is no substitute for working hard. It's a privilege, di ba? It's such an honor na makaharap po yung golden voice ng ABS-CBN. Ayun, sobrang sarap niya sa feeling and I feel very ignited. Dalawang UE students mula sa magkaibang henerasyon. Parehong dala ang mga natutunan sa mga silid ng kanilang universidad. Proud Red Warriors, proud to serve the nation. There is no substitute for hard work. Hard work, dedication, the relentless striving for excellence and making sure that you're not just reacting to the challenges. You are offering something more. Ang tawag nila dito is value added. And that's what I learned from UE. Sa UE, nagpapasalamat din ako at hanggang ngayon dirito ako. Alam mo ba, Gretch, yung buong campus na to ay may lawak na 42,000 square meters. Wow.
Laki yun, ha? Sobra. Sigurado akong challenging mapanatiling malinis at maaliwalas yung lugar, no? Oo, pero alam mo ba, kahit malaki at malawak yung lugar, may isang tao bukod tangi na bukang bibig ng halos lahat ng estudyante dito. Paano naman? Masayahin at talagang tapat sa serbisyo para sa universidad. Ayun. Ang pagkilala kay Ate Del, ang janitress sikat na University of the East. Saludo kami sa'yo. Alas 8 ng umaga, ready nang sumabak sa buong araw ng trabaho ang isa sa mga nakakatuwa at masayahing karakter ng University of the East. Tungkulin niya ang panitilihing malinis ang campus, walis dito, mop doon, at kahit nakakapagod na ang trabaho, palangiti at palabati. Nakilala namin ang happy-go-lucky nilang maintenance person na si Ate Del Gonzales. Dumakay ko, bali, sir, sa Caloocan, sa 2nd Avenue. Nag-graduate po ako ng Caloocan High, doon po nung high school. Tapos nalipat po kami ng Parañaque, doon naman po ako nag-aaral sa Olivares College ng BSRT. Tapos po pagka hindi ko po natapos dahil sa financial, sa kakulangan ng financial. Nagsimula po ako nagtrabaho, siguro mga na po ako, 18. Nagtrabaho na po ako kung ano pong trabaho pinasukan ko. Nag-guard ako, nag-conductor ako, yan ang pinasukan ko, nag-messenger po ako. Tapos yung huling-huli ko po, master maintenance. Na-assign po ako dito 2005, kaya po ako nagtagal dito sa aming UE. Dahil po, mababait po yung mga tao rito, mga kasama ko po sa department, mababait po, yung mga boss ko po ron, mababait po sila lahat sa akin. At ang iniingatan ko lang po din sa kanila, dahil sa kabaitan nila, yung tiwala po nila sa akin. Bunso sa 7 magkakapatid si Del. Sa maagang edad, kinailangan na niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ay, bali po yung mother ko, patay na po, pero yung father ko po buhay pa po. Nasa Pampanga po siya ngayon. Kaya mahirap din po siyempre umasa ka. Mas maganda yung tumatayo ka sa sarili mong paa. Pagpasok po rito, pupunta na po ako sa office, maglilinis-linis po ako ron, nagwawalis po ako ng paligid, tapos po pababa, tapos tapos na po ako sa mga trabaho ko, kung may tutulong naman po ako sa mga boss ko, nandiyan po yung nagpapareceive din po ako, o ano po yung may tutulong ko sa UE at sa boss ko, ginagawa ko po yun. Pre, isa. Ayos lang? Kwento ni Ate Del, napalapit siya sa kanyang mga bossing nang ma-assign sa PE department. Dito, sinuklian niya ng magandang serbisyo ang UE. Ano? Alam mo ba si Del, hindi namin siya tinuturing na janitress lang eh. She is more than a janitress to us. Dr. Sel, meron po kayo Kasi number 1, super duper sipag. Number 2, super duper pasensyosa. Bakit? Kasi maya utos ako ng utos. Del, punta ka dito. Del, ihatid mo to. Del, gawin mo yun. Siya naman, sunod lang ng sunod. Tsaka very trustworthy talaga. Pagkakatiwalaan mo ng todo-todo yan, kahit mag-iwan ka ng 1 million dun sa mesa mo, pagbalik doon, 1 million in 1. Aba, ibang klase. At sa tagal na niyang naninilbihan sa universidad, siya na ang laging hanap-hanap, lalo na mga atleta. Gusto na kayo? Sa gym naman, pabubukas po nila sa akin yung weight. Mababait naman po yung mga athlete natin. Naabutan ko pa po sila Polly, si Espiritu po, si Bandaying, mga yan, naabutan ko pa po rito sa UE. Sobrang thoughtful niyan. Minsan pag walang pera yung mga bata, siya pa rin papakain sa mga bata. Kaya minsan kaming mga coach talagang sobrang pasasalamat namin sa kanya. Kahit na hindi namin siya ganun kakilala, tinreat niya kami as family. Mabait, matulungin po, at maasahan po kahit saan. Masayahin po siya. Pag nakikita niya po kami, lagi niya po kami binabati. Nandyan ang signature smile ni Del sa mga atleta.
at sa kanyang mga kasama. Si Del, mabait na tao yan, palangiti, mahilig siya bumati sa mga kasama namin. Sa trabaho naman, masipag siya, hindi mo na kailangan utusan, kusan niyang ginagawa ang mga trabaho niya. Sabi ko gano'n, yun po ang kayamanan ko, yung pakikisama po talaga sa mga boss ko, tsaka sa mga tao rito, sa paligid dito. Yung kaya andirito po. Hanggang ngayon, sa awa ng Diyos, andirito pa po ako. Kaya laki ng pasalamat ko po sa UE. At sa likod ng kanyang pagsusumikap sa trabaho, ay kanyang motibasyon na mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang pamilya. Inspirasyon niya ang kanyang munting prinsesa. Baby! Sleeping, oh. Ano na? Kamusta na kayo dito? Pagkagaling ko sa trabaho, tapos sasabihin niya, Daddy, ikaw na ba yan? Sabi niya, I'm here, sabi niya. Wow, welcome back, sabi niya gano'n. Masaya, talagang mawawala yung pagod mo dun sa bata. Love mo ba si Daddy? Love mo siya? Oo. Sino pa love mo? Ami. Kiss mo si Daddy. Ang pangarap ko dyan, kung ano yung gusto niyang course, hindi ko naman naano yun eh. Pero gusto ko dito talaga siya. Maging athlete din siya rito. Yun ang gusto ko rin. Pangarap ni Ate Del makapag-abroad para mataguyod pa ang kanyang pamilya. Pero habang hindi pa dumarating ang panahong yon, pinapangako niya ang pagsisilbing walang katulad sa universidad na kanyang itinuring ng pamilya. Sa UE, nagpapasalamat din ako at hanggang ngayon dirito ako. Sobrang proud po ako maging warrior, of course, kasi nung binigyan ko po silang karangal, nung nag-champion po kami, talagang iba po talaga yung pakiramdam. Itong team namin, from nothing to something, kasi nagsimula sa wala, pero nagcha-champion kami. Pagdating sa fencing, alam na ng lahat na warriors ang hari at reyna dyan. At alam mo ba, ang UAAP Fencing Royalty, nagkaroon sila ng pambihirang record na 10 feet sa women's at 5 feet naman sa men's. At last season nga, mas pinakita pa nila ang kanilang dominance na mag-champion sila sa men's, women's at juniors. Ayan talaga ang totoong champion. Pero alam mo ba, ang UE, kilala hindi lang dahil sa fencing. Dahil nasungkit din nila ang kanilang kauna-unahang championship sa men's tennis. Sa pangunguna ng kanilang UE Prince of Tennis, AJ Lim. Ano kaya ang hawak nilang sandata para makamit ang tagumpay? Panoorin natin to. Ano yan? Fencing. Okay. Prince of Tennis. Yan ang bansag ngayon sa tennis prodigy na si AJ Lim ng University of the East. Isa si AJ sa mga dahilan sa makasaysayang pinakaunang kampyonato ng UE sa UAAP Men's Tennis Tournament noong Season 79. Ang kanyang galing sa sport na ito, nakatatak na sa kanyang DNA dahil ang kanyang ama at mga kapatid ay naging top tennis players din ng bansa. Nag-start po ako ng tennis nung 4 years old po ako. Yung dad ko po yung nagturo sa akin maglaro dahil sobrang taba ko po nun. So parang exercise ko lang po siya nun. Nag-start po kaming mag-focus talaga sa tennis is nung 11 years old na po ako. Talagang doon na kami nag-push. Nakita po ni Papa na kahit papano na may potential po ako na makipag-compete internationally. So yun po, nag-start po ako nun. Pumunta po ako, first time ko pong lumabas ng bansa nung 12 years old ako. Sumali po ako mga tournament sa San Diego nun. Sa mga malalaking tournament din po. Nang mag-high school si AJ, naging susi siya sa back-to-back NCAA championship ng Letran. Ngayon bilang UE Red Warrior, ginagabayan siya ng kanyang kapatid na head coach ng UE na si Numero Gonzalez. Parang siya na yung third generation ng family namin. Ako yung nauna, tapos may pangalawa. Parang siya na yung pangatlo. Siguro
Sa family namin talaga sobrang proud dahil ako hindi ko narating yung talagang pang world caliber. Siguro talagang destined na makakuha talaga ang UE ng title kaya napunta rin sa amin si AJ. At nung season 79, napakatamis ng tagumpay na nakamit ng buong men's tennis team ng University of the East. Salamat sa MVP performance ni AJ. Sobrang memorable po nun sa team, lalo-lalo na po din sa karir ko kasi talagang first ever championship po ng UE sa tennis eh. So talagang pinush namin, ginawa po namin lahat ng mga kaya namin as a team, kaya ako kami nag-champion. Unang-una po, yung kuya ko po kasi nandyan, head coach po siya ng UE. Gusto ko rin pong tulungan yung UE. Yung dad ko po, alumni din po siya ng UE. Tsaka binigyan po ako ng suporta ni Mr. Jaime Bautista. Laking pasasalamat ko po sa kanila na tinulungan po nila ako sa mga travelings ko internationally. Nananalaytay ang dugong mandirigma kay AJ. Hindi lang siya sa UAAP titigil sa pag-abot sa kanyang pangarap sa mundo ng tennis. Dahil gusto niyang ipakilala ang galing ng Pinoy sa buong mundo. Kaya naman, porsigido siyang mag-training at sumali ng iba't ibang kompetisyon sa abroad. Ang inspirasyon ko yung family ko po, of course, kasi gusto ko pong bigyan sila ng magandang buhay. In the future, mabigay ko po lahat ng gusto ng kapatid ko, ng mama ko, papa ko. So talagang pinagpupursigihan ko rin po. At saka gusto ko rin po kasi na may mag-excel sa tennis. Na katulad po ni Mr. Senator Manny Pacquiao na sa boxing, sana meron din po kami sa tennis. Nagpapasalamat din po ako sa UE dahil binibigyan din po nila ako ng konsiderasyon. Tsaka talagang tinutulungan po nila ako sa mga academics ko. Binibigyan po akong tutor, tsaka adjustments. Kaya po napagsasabay ko po sila. Sobrang proud po ako maging warrior, of course, kasi nung binigyan ko po silang karangal, nung nag-champion po kami, talagang iba po talaga yung makiramdam. At mula sa Prince of Tennis, binisita din natin ang UAAP Fencing Royalties. Ang team na humakot na ng maraming korona sa UAAP Fencing Tournament. Nitong nakaraang UAAP Season 79, ang UE Red Warriors ang muling nag-champion sa juniors, men's at women's division. 5-peat para sa men's team at 10th straight title para sa women's team. 7-peat naman para sa boys division at 5-peat sa girls division. At sa likod ng tagumpay na ito ay ang gabay ng kanilang head coach na si Ronaldo Canlas. Kala kasi nila dahil pag pinapanood mo yung parang nakababa lang, naka-on guard, naka-squat, ay, ang dali lang pala, ganun-ganun. Pero hindi nila alam, ang hirap niyan, mental, tsaka physical, parehas siyang pinagsasabay mo. Human chess nga ang tawag, gumagalaw ka. Binabasa mo yung kalaban mo, at the same time, talagang gumagalaw ka rin, nagpabasahan kayo ng kalaban mo. Let's go, let's go! Let's go! Aral na galaw ng katawan. Bilis ng espada. Sa bawat puntos, mababakas ang pagsisikap sa buong UE team para paulit-ulit na maiuwi ang kampyonato. Sila talaga yung bumuo sa akin. UE talaga. Talagang ang fencing hindi nila pinabayaan kahit kailan. Binabalik namin sa kanila. Kung ano yung binibigay nila sa amin na support, binabalik ko sa kanila yon. Talagang ang ano lang naman nila is mag-perform ka sa UAAP. So hindi lang din naman kami nag-perform sa UAAP, kahit saan kaming competition. Mapa-local, mapa-international, nag-perform yung UE. Itong team namin, from nothing to something, nagsimula to sa walang scholarship eh. Kasi nagsimula sa wala. Pero nagcha-champion kami. Nagtatrabaho tayo ng alam natin na walang kapalit.
At isa sa mga top fencers mula sa UE fencing program ay ang 20-year-old team captain na si Wilhelmina Lozada. Nitong nakaraang UAAP season, inuwi niya ang silver sa foil, gold sa team foil event, at gold sa team EP event. Kwento niya, bata pa lamang, nasubukan na niya ang fencing at naging pangarap na niyang mapabilang sa UE team. Na-feel ko ang hirap noong una. Sakit ng buong katawan mo, hindi ka makaupo, hindi ka makalakad ng maayos. Noong una, ayoko na eh. Madalang yung left-handed sa fencing. Una kasi right-handed ako. Nung simula nakita nila ako kung paano magsulat as left-handed. Sabi nila, ay, may potential tong bata to. Mukhang gagaling kasi left-handed nga. So, ang ginawa nila, tinutukan nila ako hanggang sa, yun nga, nung medyo umangat-angat ako, nilipat na nila ako ng UE. Ang pagiging kakaiba ng sport ng fencing naman ang nag-engganyo kay CJ Concepcion, ang captain ng UE Men's Fencing na subukan ng sport. Season 76 Juniors MVP si CJ at ngayong nasa collegiate ranks na siya, lalo pa siyang determinadong dagdagan ang kanyang mga medalya. Tinatry ko na yung sport, parang feel ko tumapang. Naging palaban ako sa lahat ng naging challenge sa buhay ko na matutunan tong larong to. Lalo siyang nagsumikap sa fencing. Kaya naman noong season 78, itinanghal siya na Rookie of the Year. At gold medalist siya noong season 79 sa saber at foil event. Naging successful ako. Kasi na-achieve ko yung mga gusto kong gawin. Sina CJ at Wilhelmina, dalawa lang sila sa mga patunay sa galing ng UE fencing program. Bahagi ng lumalawak na legacy ng universidad pagdating sa fencing. Hindi sapat na maging matapang lamang para magtagumpay. Kailangan din samahan ng sipag at determinasyon para makamit ang iyong minimiting kampyonato. Ito ang mga karakter na paulit-ulit na pinapasa sa mga bawat henerasyon ng UE fencers na nagpapatuloy ng winning tradition. Dedication to servicing the youth, country, and God. Yan ang Tatak Red Warriors. Mapa-academics man o sports, may kita sa bawat UE student na handa at buong tapang nilang haharapin ang bawat pagsubok sa buhay. Ako si Gretchen Ho. At ako naman si Robbie Domingo. Ito ang University Town Season 2!